working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Since days are lost in His life-giving flow, there's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you deserve this for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli po ay ako po yung magbibigay ng sermon. Nakakatawa kasi ang dami natin. parang may Thanksgiving ulit. Sana po next magkakasama po muli tayo para katulad nga ng sinabi ni Brother na nakaka-encourage sa bawat isa na meron tayong marami dito sa loob ng simbahan, ng ating simbahan. Tapos naalala ko nga po, sa Tagaytay, meron po kasi nung sumasamba din na isang medyo matanda na lalaki. Nakasalamin siya, tapos napansin ko siya nung mag-aawitan. Meron siyang dalang magnifying glass. Tapos, kumakanta siya at sumasabay sa lahat. Kaya, nung sinabi ko na makaka-encourage yung bawat isa yun yung una kong naalala. Ito po yung napag-aralan ko. Sana po maibahagi ko sa inyo ng malinaw at meron tayong matutunan. Ngayong 2026 mga kapatid, na naalala ba natin na may mga plano ba tayo sa buhay na gusto kong gawin or achievement na nangyari na or mga pagkakataon na gusto ko ulit magkaroon ng bagong cellphone, gusto ko magkaroon ng bagong sasakyan, gusto ko magkaroon ng mga properties. Pero may time din na nasa inyo na yung lahat pero parang may kulang pa rin. Meron pa rin yung puso mo, meron pa rin gustong makamit. Meron pa rin gustong para diba, meron pa ng cellphone tapos may lumabas na bagong version. Ay parang gusto ko ulit na. Ito po yung title na ibibigay ko sa inyo ngayon. What's still missing in my heart? Bali yung pong message ko for today, ikot po ito kay King Solomon. Siya yung tao na sobrang yaman, sobrang matalino, lahat siguro ng gusto niya, nakukuha niya.
Diba, kung mababasa natin sa Bible, sa Ecclesiastes, gusto niyang, basta may mga ginawa na siya na sinasabi niya na parang may kulang ka. No? Ito po yung verse na yun. Sinasabi niya sa Ecclesiastes, chapter 1, verse 2 hanggang 3. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Anong pakinabang mayroon ng tao sa lahat ng kanyang gawa, sa kanyang ginagawa sa ilalim ng araw? Sa English po, vanity of vanities, says the preacher. Vanity of vanities, all is vanity. Ano po yung vanity? Yun po yung, sa verse ko pala, may ano pala. What profit has man for all his labor in which all toils under the sun? Kung babasahin po natin yung Ecclesiastes, kung mga susunod na chapters, pinapakita po doon ni King Solomon na pinapakita sa mga babasa nito na lahat ng mga lahat ng mga anong tawag ito? Lahat ng gusto nating gawin, nagawa na pala niya. Lahat ng gusto nating makamit, yun ay nakamit na rin niya nung panahon niya na yun. Ano ba yung sinatawag na vanity? What does vanity mean? Sa dictionary po, kasi sinasabi doon na something that is vain, empty, walang saysay, walang kabuluhan. And sa Hebrew word, sebel, vapor, or a glittering breath, na kung literal natin ano yun is parang panandali ang hinga, a brief breath, kung poetic or figurative, when emphasizing how quickly life has passed, kung gaano kabilis yung mga araw na lumilipas. Kung mapapansin natin mga kapatid, noon nag-aaral pa lang tayo, tapos sinasabi natin sa sarili natin, kailan kaya ako mag-work? Kailan kaya ako makakabili ng ganito? Tapos nung nagka-work na tayo, pinagkaloob sa atin ng Panginoon na magkaroon tayo ng work, parang gusto kong ulit pag bata. Ang daming utang, ang daming responsibility, ang daming lahat, ang dami. So doon pumapasok yung yung puso mo na nagkakaroon na ng parang nawawala, parang nagkukulang, parang may kulang pa rin sa puso mo. Kasi dati gusto mong mangyari ito. Tapos nung binigay naman sa'yo, parang meron ka namang gustong gawin. Binigyan ka ng sasakyan, tapos yung kapitbahay mo, bibili ng kotse, ay, bibili rin pala ng hybrid. No? Pero hindi naman masama na na magkamit ng mga bagay na yun. Nagkakaroon lang tayo ng may mga parang danger sa mga ganong pagkakataon sa buhay natin.